pinakadakilang kasinungalingan sa buhay ko ay ang pamilyang ito. Habang nakaluhod akong naglilinis ng mantsa sa sahig, ang asawa ko at ang kabit niya'y nagpapakasarap sa itaas. Pabigat lang si Lori, anya. Sapat na ang pagiging martir. Ang bawat luhang pinigil ko ay magiging apoy na susunog sa kanilang kaharian. Handa na ba silang harapin ang aking pagbangon? Huwag kang mag-alala, mahal. Si Lori ay parang sirang makina na lang na nagpapalabas ng pera. Ikaw ang reyna ko, Bianca. Sa oras na makuha natin ang lahat, iiwan na natin ang babaeng yan sa impyernong binuo niya para sa atin. Ang bawat salita ay tila isang matulis na bubog ng salamin na tumusok sa kanyang pandinig. At sa isang iglap, ang mainit na mangkok ng sopas na hawak ni Lourdes ay naging singbigat ng isang blok ng semento. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, nakatayo siya, isang anino sa labas ng sarili niyang silid-aklatan. 10 minuto pa lang ang nakalilipas, ang mga kamay na ito ay maingat na naghihiwa ng sibuyas, tinitiis ang hapdi sa mga mata para lamang makapagluto ng paboritong hangover soup ni Miguel. Ang isang maliit na tilamsik ng kumukulong sabaw ay nag-iwan ng mapulang marka sa kanyang braso, isang maliit na sakripisyo na binaliwala niya para sa pag-asang isang ngiti o isang simpleng salamat man lang mula sa kanyang asawa. Ngunit ang narinig niya ay hindi pasasalamat. Ito ay isang hatol. Ang porselanang mangkok ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Ang tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig ay hindi umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang mababang dagundong ng kanyang pusong winawasak. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Ang init na yon ay walang-wala, kumpara sa apoy na biglang nagliyab at tumupok sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Tila may isang malaking kamay na humigpit sa kanyang lalamunan, at ang hangin sa marangyang bahay na ito ay biglang naging lason. Ang lahat sa paligid niya ay biglang naging banyaga. Ang mamahaling pintura sa dingding ay tila nangungutya, at ang chandelier sa itaas ay tila mga matang mapanghusga na nakatingin sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Siya ang nagplano ng bawat detalye ng bahay na ito, pinili ang bawat muebles, siniguradong ang bawat sulok ay magiging pugad ng isang masayang pamilya. Ngunit ngayon, para siyang isang magnanakaw na nakikinig sa lihim ng mga taong hindi niya kilala. Sa loob ng silid-aklatan, isang malambing na halakhak ang narinig niya. Ang halakhak ni Bianca, ang babaeng ipinakilala ni Miguel bilang isang business partner na nangangailangan ng tulong. Ang babaeng kumain sa kanyang hapagkainan, ngumiti sa kanya at tinawag siyang Ate Lori. Ang hapdi ng pagkakanulo ay mas masakit pa kaysa sa katotohanan ng pangangaliwa. Ito ay isang planadong pagwasak, isang dahan-dahang pagpatay sa kanyang kaluluwa habang siya ay abala sa pag-aalaga sa kanila. Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay parang tinik na tumatarok sa kanyang talampakan. Hindi niya magawang gumawa ng ingay. Hindi pa. Pinigilan niya ang hikbi na nagbabantang kumawala mula sa kanyang dibdib. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang kamay. Ang mga kuko ay bumaon ng mariin sa kanyang palad. Naramdaman niya ang sakit at sa sakit na yon siya kumapit. Isang paalala na buhay pa siya, na humihinga pa siya, kahit pa ang lahat sa loob niya ay durog na. Sa kadiliman ng pasilyo, sinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang tanging tanong na umaling-awngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka, ay hindi kung bakit, kundi gaano nakatagal nila akong ginagawang tanga. Hindi niya hinintay ang sagot. Dahan-dahan siyang lumakad palayo sa pinangyarihan ng krimen laban sa kanyang puso. Ang bawat hakbang ay isang pagtanggap sa isang bagong katotohanan. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula. Ngunit ngayon, alam na niya kung sino ang kanyang mga kalaban.
at sila ay natutulog sa ilalim ng iisang bubong. Nang makarating siya sa silid ng kanyang anak na si Maya, marahan niyang binuksan ang pinto. Ang kanyang 15 anyos na dalaga ay mahimbing na natutulog. Ang payapang mukha nito ay walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang tahanan. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, pinagmasdan ni Lori ang nag-iisang kayamanan na natitira sa kanya. Dito, sa tabi ng kanyang anak, ang sakit ay pansamantalang napalitan ng isang bakal na determinasyon. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito isang luha ng pagkatalo. Ito ay isang panunumpa. Hindi niya hahayaang sirain nila ang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi niya hahayaang ang lason na kumakalat sa bahay na ito ay umabot sa inosenteng mundo ni Maya. Kung kailangang maging martir, gagawin niya. Ngunit hindi na para sa isang lalaking taksil. Mula ngayon, ang bawat pagtitiis niya ay magkakaroon ng dahilan. Ang bawat ngiti niya ay magiging isang maskara. At ang bawat araw na mananatili siya sa impyernong ito ay magiging isang paghahanda para sa kanyang paghihiganti. Ang makapal na layer ng foundation ay tila isang malamig na semento na itinatapal ni Lourdes sa kanyang mukha sa harap ng salamin. Maingat niyang iginuhit ang eyeliner upang takpan ang pamamaga ng kanyang mga mata. Ang mga matang hindi dinalaw ng antok sa buong magdamag. Sa bawat haplos ng brush, tila binubuo niya ang isang kuta, isang maskara na hindi kayang tinitigan ng kahit na sino. Kailangan niyang maging matatag. Para sa labas ng mundo, siya pa rin ang perpektong asawa ng tanyag na CEO na si Miguel Reyes. Ngunit sa loob, ang bawat hininga niya ay parang paglunok ng mga bubog. Ang amoy ng bagong timplang kape at sinangag ay bumabalot sa malawak na kusina. Isang bango na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila amoy ng isang huling hapunan bago ang bitayan. Inayos ni Lori ang mga pinggan sa mahabang mesa. Ang bawat kagamitan ay nakapwesto sa tamang sentimetro. Ang bawat tupi ng napkin ay perpekto. Iyon ang kanyang buhay, isang serye ng mga perpektong anggulo na nagtatago ng isang baluktot na katotohanan. Narinig niya ang mga yabag sa hagdanan, ang mabigat at kampanteng hakbang ni Miguel na sinundan ng mas magaan at tila sumasayaw na tunog ng mga takong ni Bianca. Pumasok ang dalawa sa silid kainan na tila sila ang tunay na mag-asawa. "Good morning, Lori," bati ni Bianca sa isang tinig na kasing tamis ng asukal ngunit may talim ng isang labaha. "Ang aga mo namang nagising. You shouldn't have bothered." Ang sabi ko kay Miguel ay, "Sa labas na lang kami mag-breakfast." Ngumiti si Lori, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "It's no bother, Bianca. Sanay na akong gumising ng maaga para asikasuhin ang lahat sa bahay na ito." "Coffee? Yes, please," sagot ni Miguel habang hindi man lang tinitingnan ang kanyang asawa. Nakatitig siya sa kanyang tablet, abala sa mga numero at ulat. "Lori, ayusin mo nga yung mga papeles sa study room mamaya. At pakisabi sa mga katulong na linisin ng maigi ang guest room. Bianca will stay here for a few days habang tinatapos natin ang expansion project." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lori. Dito, sa loob ng kanyang teritoryo, sa ilalim ng bubong kung saan siya nagpakapagod bilang asawa at ina, ang pangangaliwa ay hindi na lamang isang lihim. Ito ay isa ng pananakop. Habang inilalagay ni Lori ang kape sa harap ni Bianca, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang makintab na pilak na kutsara sa tabi ng pinggan. Sa refleksyon nito, nakita niya ang isang bagay na nagpadagundong sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng mesa, ang paa ni Bianca ay dahan-dahang gumagapang sa binti ni Miguel. Nakita niya ang pasimpleng paghimas nito, ang pangangahas ng kabit sa harapan mismo ng asawa. "Lori, what's wrong with your face?" Biglang tanong ni Miguel. Ang kanyang tono ay puno ng inis. "Ang kapal ng makeup mo. You look so tired and old. Tignan mo si Bianca. She's always fresh and glowing. You should learn to take care of yourself more, hindi yung para kang palaging pasan ang daigdig."
Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal sa gitna ng hapagkainan. Ang gaslighting ni Miguel ay tila isang sining. Binabaliktad ang sitwasyon upang siya pa ang magmukhang nagkukulang. Gustong isigaw ni Lori na ang pagod sa kanyang mukha ay bunga ng 10 taong pagpapatakbo ng kanyang kumpanya habang siya ay nagpapakasasa sa ibang babae. Gusto niyang sabihin na ang glow ni Bianca ay galing sa pang-aagaw ng hindi sa kanya. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Isang tinidor ang nalaglag mula sa kamay ni Bianca. Lumikha ito ng isang matinis na tunog sa marmol na sahig. Oops, sorry Ate Lori. My hand slipped. Wika ni Bianca nang may kasamang mapanuksong ngiti. Lumingon si Lori. Dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang tinidor. Sa pagyuko niya, nakita niya ang laylayan ng mamahaling coat ni Miguel na nakasabit sa likod ng upuan. Doon, malapit sa balikat, ay may isang mahaba at kulay tsokolateng hibla ng buhok. Ang buhok ni Bianca. Maingat. Sa paraang hindi mapapansin ng sinuman, hinablot ni Lori ang hiblang iyon. Inipit niya ito sa loob ng kanyang palad. Nararamdaman ang bawat kalyo sa kanyang kamay na bunga ng pagtatrabaho para sa pamilyang ito. Ito ang kanyang unang piraso ng ebidensya. Tumayo siya at iniabot ang malinis na tinidor kay Bianca. Here, be careful next time. Minsan, ang mga bagay na madaling mabitawan ay mahirap nang makuha muli. Mahinahon niyang sabi. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang tensyon sa hangin ay sapat na upang magliyab ang buong silid. Nabaling lamang ang atensyon ng lahat nang marinig ang tunog ng isang cellphone mula sa bulsa ng apron ni Lori. Isang notification ang nagbigay ng liwanag sa screen. Isang hindi kilalang numero. Isang mensahe na binubuo lamang ng ilang salita. Alam ko ang ginagawa ng asawa mo. Gusto mo ba ng tulong? Hindi pa man nakaka-recover si Lori sa mensaheng yon, narinig niya ang mabilis na yabag mula sa ikalawang palapag. Ang kanyang anak na si Maya ay pababa na, ang kanyang uniforme ay medyo gusot at ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan. Good morning, Daddy! Masayang bati ni Maya, ngunit imbes na lumapit sa kanyang ina, ang bata ay dumiretso kay Bianca. Tita Bianca, you're here! Did you bring the bag you promised me? Niyakap ni Bianca ang bata ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Lori. Puno ng tagumpay. Of course, sweetie. It's in the car. Mamaya, isasabay na kita sa school, okay? Naramdaman ni Lori ang isang huling saksak sa kanyang puso. Hindi lamang ang kanyang asawa ang unti-unting kinukuha ni Bianca. Pati ang kanyang anak, ang tanging rason kung bakit siya humihinga, ay unti-unti na ring nilalason ng babaeng ito. Ang bawat tawa ni Maya, na kasama si Bianca, ay tila isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Tumayo si Lori, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng apron. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o karangalan. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Mabuti pa si Tita Bianca, alam kung ano ang uso. Hindi katulad mo, Mami. Puro na lang save for the future. Ang alam mong sabihin, nakakasakal na. Ang bawat salitang binitiwan ni Maya ay tila isang balaraw na bumaon sa dibdib ni Lourdes. Nakatayo ang bata sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang isang kulay rosas na designer bag na kasing halaga na ng sahod ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng isang buwan. Ang kislap sa mga mata ng kanyang anak ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa material na bagay na ibinigay ng babaeng unti-unting sumisira sa kanilang tahanan. Sa kabilang dako ng silid, nakasandal si Bianca sa hamba ng pinto. May bakas ng mapaglarong ngingiti sa kanyang mga labi. Para siyang isang anghel na nagmamasid sa kanyang mabuting gawa. Habang si Lori ay nagmumukhang kontrabida sa sarili niyang pamamahay. Maya, anak, hindi naman sa ganoon. Mahinahong simula ni Lori. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig. Ang punto ko lang ay, hindi mo pa kailangan ng ganyan kamahal na gamit sa paaralan. I can buy you something nice.
But we have to be practical. Practical? O kuripot lang talaga? Singal ni Maya. Ang dating malambing na tinig ng kanyang anak ay napalitan na ng pait at pagre-rebelde. Sabi ni Tita Bianca, workaholic ka raw kaya wala kang time na alamin ang gusto ko. At tama siya. Palagi ka na lang nasa opisina o kaya ay nakaharap sa mga resibo. Eksaktong pumasok si Miguel sa sala. Inaayos ang kanyang mamahaling relo. Hindi man lang niya tinignan ang namumulang mukha ng kanyang asawa. Sa halip, lumapit siya kay Maya at hinalikan ito sa noo. Hayaan mo na ang mami mo, Maya. Masyado lang siyang seryoso sa buhay. Wika ni Miguel na may kasamang tawa na tila nangungutya. If Tita Bianca wants to spoil you, let her. At least someone in this house knows how to make my daughter happy. Kinuha ni Miguel ang makapal na wallet mula sa kanyang bulsa at naglabas ng ilang libong piso na iniabot niya kay Maya sa harap mismo ni Lori. Here, buy yourself some treats later. Isabay mo na rin si Bianca sa pag-alis. Siya na ang maghahatid sa iyo sa school. Napanood ni Lori ang pag-alis ng tatlo. Ang ugong ng makina ng sasakyan na unti-unting humina sa kalayuan ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na pagkatalo. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at marangyang sala na biglang naging kasing lamig ng isang sementeryo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Doon, sa ibabaw ng counter, ay nakalatag ang isang lunchbox na hugis puso. Maaga siyang gumising, 4:00 pa lang ng madaling araw, para ihanda ang paboritong adobo ni Maya. Pinili niya ang pinakamalambot na bahagi ng karne, tinanggal ang bawat buto, at niluto ito ng may kasamang panalangin na sana ay magustuhan ito ng kanyang anak. Ngunit ang lunchbox ay nanatiling sarado. Nakalimutan o sadyang iniwan ni Maya para sa mas masarap na pagkain na ipinangako ni Bianca. Umupo si Lori sa isang sulok ng kusina. Binuksan niya ang lalagyan at kinuha ang kutsara. Kahit na malamig na ang kanin at tila tumigas na ang sebo ng adobo, sinimulan niyang kumain. Bawat subo ay mahirap lunukin. Ang bawat butil ng kanin ay humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya napigilang pumatak. Kinakain niya ang sarili niyang pagmamahal na tinanggihan ng kanyang anak. Ang tanging bagay na libre, ngunit tila walang halaga sa mundong ito ng karangyaan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, napansin ni Lori ang isang anino mula sa labas ng kanilang malaking gate. Isang itim na sasakyan ang nakaparada doon, nakapatay ang makina, ngunit tila may nagmamasid sa loob. Hindi iyon ang sasakyan ni Miguel. Isang kaba ang gumapang sa kanyang batok. Sino ang nagmamasid sa kanya? Ito ba ang taong nagpadala ng mensahe kagabi? Pilit niyang iwinaksi ang kaba at tumayo para ayusin ang kanyang sarili. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang planong pagtataksil ni Miguel. Pumasok siya sa master bedroom. Ang silid na dati ay simbolo ng kanilang sumpaan. Ngunit ngayon ay tila isang entablado ng kasinungalingan. Sinimulan niyang ayusin ang mga kalat ni Miguel. Sa ilalim ng mga nakatambak na dyaryo sa bedside table, may napansin siyang isang maliit na sobrang kulay asul. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila naputol. Sa loob ay may 2 piraso ng airline tickets. Isang biyahe patungong Switzerland. One way. Ang petsa ng pag-alis ay sa susunod na buwan. Eksaktong 1 araw matapos ang malaking selebrasyon ng kanilang anniversary gala. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang mga pangalang nakasulat sa tiket. Miguel Reyes, Bianca Cruz. Walang pangalan ni Lori. Walang pangalan ni Maya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lori ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi lamang siya basta pinagtataksilan. Binabalak siyang iwanan sa gitna ng mga utang at problemang pinansyal na lihim na binuo ni Miguel. Habang ang kanyang asawa ay lilipad patungo sa bagong buhay kasama ang kanyang kabit, gamit ang perang pinaghirapan ni Lori sa loob ng maraming taon. Nanghina ang kanyang mga binti at napaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang mga tiket na tila mga hatol ng kamatayan.
Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muling uminit ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang bagong mensahe mula sa parehong misteryosong numero. Huwag kang umiyak sa ibabaw ng mga tiket na yan, Lori. Mas marami pa silang itinatago sa'yo. Tingnan mo ang ilalim ng kutsyon ng iyong biyenan. Ang kintab ng marmol na sahig sa lobby ng Reyes Group of Companies ay tila isang salamin na nagpapakita ng isang babaeng hindi nakilala ni Lourdes ang sarili. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa tahimik na pasilyo ay tila isang babala ng kanyang unti-unting paglaho. Ito ang gusaling itinayo nila mula sa wala. Ang bawat palapag, bawat silid, ay may bakas ng kanyang puyat, pawis, at mga sakripisyong hindi kailanman naisulat sa mga opisyal na ulat. Ngunit sa araw na ito, ang mga empleyadong dati ay yumuyukod sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagdadala ng lason ng tsismis at awa. Diretso siyang naglakad patungo sa finance department, ang kanyang teritoryo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, isang pamilyar at mapang-asar na boses ang bumasag sa katahimikan ng opisina. I'm sorry, Ate Lori, but you don't have access here anymore. Hindi mo ba nabasa ang memo? I am the new Chief Financial Officer now. Miguel thinks your methods are a bit outdated. Nakatayo si Bianca sa gitna ng silid. May hawak na tasa ng kape na tila isang reyna sa kanyang trono. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kamandag ng Taglish na sadyang ginamit upang ipakita ang kanyang bagong kapangyarihan. Outdated? Bahagyang nanginig ang boses ni Lori, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Bianca, I built this system. I know every centavo that goes in and out of this company. Hayaan mo akong pumasok. Kailangan kong i-verify ang ilang accounts. Look, Lori, singal ni Bianca habang inilalapag ang tasa sa mesa na lumikha ng isang tuyot na tunog ng porselana. Huwag na tayong maglokohan. You are just a wife now. Isang asawa na dapat ay nasa bahay lang at nagluluto ng sininggang. Leave the business to us. Miguel and I, we have a vision that you could never understand. Naramdaman ni Lori ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat mata sa opisina ay nakatuon sa kanya. Pinapanood ang kanyang pagkapahiya. Tila isang malaking pader ang humarang sa kanya. Isang pader na itinayo ng sarili niyang asawa gamit ang mga kamay ng kanyang kabit. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang kaharian. Nang malapit na siyang sumabog sa galit at pait, isang malaki at mainit na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Bianca, that's enough. Lori is still a major shareholder of this company. She has every right to see the books. Ang malalim at baritonong boses ni Ramon Torres ay tila isang kumpas ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Si Ramon ang kaisa-isang kaibigan ni Miguel na hindi kailanman nakalimot sa kabutihan ni Lori. Tumingin si Ramon kay Bianca nang may matinding autoridad na sapat na upang mapatahimik ang babae at mapilitan itong umiwas ng tingin. Halika, Lori. Sa opisina ko tayo mag-usap. Mahinahong sabi ni Ramon. Sa loob ng opisina ni Ramon, ang amoy ng lumang papel at sariwang kape ay nagbigay ng panandali ang ginhawa kay Lori. Isang tahimik na lugar ito, malayo sa mapanghusgang mga mata sa labas. Marahang isinara ni Ramon ang pinto. Tinitiyak na ang kanilang pag-uusap ay mananatiling lihim. Hindi nagsalita si Ramon. Sa halip, lumapit siya sa isang maliit na cabinet at kumuha ng isang baso ng maligamgam na tubig na may kasamang tsa. Inilapag niya ito sa harap ni Lori nang walang anumang ingay. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit, ay nagpadaloy ng mga luhang kanina pa pinipigil ni Lori. Lori, hindi mo kailangang magpanggap na okay ka sa harap ko, bulong ni Ramon. Ang kanyang tinig ay puno ng respeto at tunay na pag-aalala. Matagal ko nang nakikita ang ginagawa ni Miguel. I tried to talk sense into him, pero bulag na siya. Bulag sa ambisyon at sa babaeng iyon.
Ramon, nakita ko ang mga tiket. Hikbi ni Lori, ang kanyang balikat ay nayayanig sa bigat ng kanyang nararamdaman. Switzerland, iiwan nila ako. Iiwan nila kami ni Maya. Huminga ng malalim si Ramon at lumapit sa kanyang vault. Naglabas siya ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento at inilapag ito sa harap ni Lori. Ang tunog ng mga papel na lumalapat sa mesa ay tila tunog ng mga kadenang bumabagsak. Hindi lang yan ang plano nila, Lori. Look at these. Nang buksan ni Lori ang mga folder, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho sa mas malalim na paraan. Ang mga dokumento ay mga loan applications at mga kasunduan sa sanglaan. Ang kanilang bahay, ang bahay na pinaghirapan niyang bayaran sa loob ng 10 taon, ay kasalukuyang nakamortgage sa isang pribadong bangko. Ang mga lagda sa ilalim ng bawat pahina ay malinaw na nakasulat, Lourdes Valdez Reyes. Ngunit alam ni Lori ang katotohanan. Hindi siya kailanman pumirma sa mga papel na ito. Ang kanyang lagda ay kinuha, ginaya, at ginamit upang hiramin ang milyon-milyong piso na ngayon ay nawawala sa mga accounts ng kumpanya. Pinirmahan niya ito para sa iyo, Lori. Ginamit niya ang pangalan mo para maging garantiya sa mga utang na hindi mo alam. Paliwanag ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng panganib. Inubos na nila ang pondo ng kumpanya at kapag lumipad sila patungong Switzerland, ikaw ang maiiwang mananagot sa lahat ng ito. You will be bankrupt and possibly you could face jail time. Napatulala si Lori sa mga pekeng lagda. Ang bawat kurba ng panulat ay tila isang huling pagtataksil mula sa lalaking pinangakuan siyang aalagaan hanggang sa huling hininga. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-ibig ay tuluyan ng naging bato. Bakit mo ito ginagawa, Ramon? Tanong ni Lori habang nakatingin sa mga dokumento. Bakit mo ako tinutulungan gayong kaibigan mo, si Miguel? Tumingin si Ramon nang diretso sa mga mata ni Lori. Walang mali siya, kundi isang malalim at matagal nang itinatagong paghanga. Dahil ikaw ang puso ng kumpanyang ito, Lori. At dahil hindi deserve ng isang taong katulad mo ang mabulok sa dilim dahil lang sa kasalanan ng iba. I've always respected you more than you know. Sa sandaling iyon, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang paalala na tumatakbo ang oras. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Lori. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng yak. Ngayon, ito ay puno na ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kailangan nating kumuha ng ebidensya mula sa sariling vault ni Miguel, sagot ni Ramon. At may isang tao pang nakakaalam ng lahat ng lihim niya, ang iyong biyenan, si Doña Carmen. May hawak siyang dokumento na hindi kailanman ibibigay ni Miguel sa kahit na sino. Naisip ni Lori ang mensahe sa kanyang cellphone, ang ilalim ng kutsyon. Alam ko na kung saan hahanap, wika ni Lori. Ayaw ko sa amoy ng mahirap, Bianca. Kaya siguraduhin mo na kapag wala na ang babaeng iyan sa bahay na ito, papalitan mo ang lahat ng kortina at carpet. Ayaw kong may maiwang bakas ng pagiging dukha ni Lourdes sa bawat sulok ng mansyong ito. Ang tinig ni Doña Carmen ay kasing lamig ng asero. Isang boses na dati ay tila puno ng karunungan, ngunit ngayon ay tila kuko ng isang halimaw na kumakalmot sa dangal ni Lourdes. Nakatayo si Lori sa likod ng bahagyang nakabukas na pintuan ng malawak na sala. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang supot ng mga espesyal na kakanin at prutas na binili niya mula sa paboritong tindahan ng kanyang biyenan. Gusto niyang humingi ng payo. Gusto niyang magsumbong sa ina ng kanyang asawa sa pag-asang may natitira pang katarungan sa pamilyang ito. Ngunit ang nakita niya ay isang eksenang mas masahol pa sa bangungot. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Carmen sa kanyang paboritong silya habang si Bianca ay nakaluhod sa kanyang tabi, parang isang masunuring anak. Ngunit ang mas nakakasuka ay ang makapal na tumpok ng pera
na iniabot ni Bianca sa matanda. Ang tunog ng pagpitik ng mga bagong perang papel ay tila bawat sampal sa mukha ni Lori. "Huwag kang mag-alala, Mama Carmen," malambing na sabi ni Bianca. Ang kanyang Taglish ay punong-puno ng pagmamalaki. "Once we settle everything in Switzerland, you will have your monthly allowance. Miguel and I will make sure na hindi ka mawawalan ng luho. We just need Lori to sign those last few documents for the property transfer." "Iyan ang gusto ko sa iyo, Bianca. Marunong kang tumanaw ng utang na loob," sagot ni Doña Carmen habang hinahaplos ang pisngi ng kabit ng kanyang anak. Si Lourdes, napaka-boring. Masyadong seryoso sa trabaho. Akala mo kung sinong bayani. Hindi niya alam na ang perang pinaghirapan niya ay para rin sa ating lahat. Lalo na sa atin. Naramdaman ni Lori ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang supot na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa carpeted floor. Hindi lumikha ng anumang ingay, ngunit ang mga prutas ay nagkalat, tila mga pangarap na gumulong sa dumi. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 15 taon, ang pag-aalaga sa biyenan kapag ito ay may sakit, ang pagtitiis sa mga masasakit na salita nito dahil sa pag-ibig niya kay Miguel. Lahat ng iyon ay walang halaga. Para sa pamilyang Reyes, siya ay isa lamang kasangkapan na matapos gamitin ay itatapon na lamang sa basurahan. Isang matinding pait ang namuo sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok upang magmura. Ang galit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na apoy na nagniningas, kundi yelo na unti-unting nagpapatigas sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ay tila isang paglayo sa dating sarili. Pumasok siya sa silid ni Doña Carmen. Ang amoy ng mamahaling pabango at insenso ay tila nakakasuffocate. Naalala niya ang mensahe. Ang ilalim ng kutsyon, gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, itinaas ni Lori ang makapal na bahagi ng kutsyon sa kama ng matanda. Doon, sa ilalim ng madulas na tela, ay may isang envelope na kulay kape. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi lamang ito mga dokumento ng kumpanya. Ito ay ang mga orihinal na titulo ng lupa na pagmamay-ari ng mga magulang ni Lori. Ang tanging pamana na natitira sa kanya. Nakalakip din doon ang isang kasunduan kung saan ibinebenta ang mga lupang ito kay Bianca sa isang napakababang halaga na may kasamang palsipikadong pirma ni Lori. Hanggang dito ay nakuha niyo akong nakawan. Bulong ni Lori sa hangin. Ang kanyang boses ay isang paos na kislap ng galit. Ang bawat piraso ng papel sa kanyang kamay ay tila isang ebidensya ng kadiliman ng dugong na nananalaytay sa pamilyang ito. Ang pagtataksil ni Miguel ay masakit, ngunit ang pakikipagsabwatan ng kanyang biyenan ay isang sugat na kailanman ay hindi maghihilom. Ito ang pamilyang pinaglingkuran niya, ang pamilyang itinuring niyang sarili. Biglang narinig ni Lori ang tunog ng isang mabilis na pagpreno ng sasakyan sa labas ng gate. Sinundan ito ng malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba at ang boses ni Miguel na puno ng taranta. "Lori! Lori, nasaan ka?" Sigaw ni Miguel mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay tila may halong takot at pagmamadali. Mabilis na itinago ni Lori ang envelope sa loob ng kanyang damit at lumabas ng silid. Pagdating niya sa itaas ng hagdan, nakita niya si Miguel na putlang-putla. Hawak ang kanyang cellphone. "Lori, kailangan nating pumunta sa ospital," hingal na sabi ni Miguel. Hindi man lang napansin ang kakaibang aura ng kanyang asawa. Si Maya, naaksidente siya sa school. Nawalan siya ng malay at isinugod sa emergency room. Ang mundo ni Lori na dati ng durog ay tila muling sumabog sa libo-libong piraso. Ang envelope sa kanyang dibdib ay tila naging nagniningas na uling. Ang galit, ang pagtataksil, at ang pait ay biglang natabunan ng isang matinding takot para sa kanyang anak. "Anong nangyari sa anak ko, Miguel?" tanong ni Lori. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Hindi ko alam." Ang sabi ng guro niya, bigla na lang daw siyang bumagsak habang nasa klase. Sagot ni Miguel
habang mabilis na tumatalikod upang bumalik sa sasakyan. Sa likod ni Miguel nakita ni Lori si Bianca na nakatayo malapit sa pinto. May hawak na panyo at nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanuri. At sa gilid, ang kanyang biyena na si Doña Carmen ay tila biglang naging madasalin. Humahawak sa kanyang rosaryo habang bumubulong ng mga salitang tila humihingi ng tawad. O baka naman ay nagpapasalamat sa pagkakataon. Habang tumatakbo si Lori patungo sa sasakyan, isang huling tingin ang ibinigay niya sa mansyong yon. Alam niya, sa oras na lumabas siya sa gate na ito, wala nang babalik sa dati. Ang lason sa loob ng bahay ay umabot na sa kanyang anak at gagawin niya ang lahat, kahit ang maging isang demonyo, upang iligtas si Maya mula sa mga taong ito. Wala kang kwentang ina, Lori. Puro ka trabaho, puro ka pera. Hindi mo man lang napansin na naghihirap na ang anak mo sa ilalim ng ilong mo. Ang boses ni Miguel ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng malamig, mapayapang hallway ng ospital. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa matatalim na karayom na nakatusok sa payat na braso ni Maya. Nakatayo si Lori sa tabi ng kama ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hinahawakan ng isang maliit na bimpo. 10 minuto pa lang ang nakalilipas mula nang dumating siya. Bit-bit ang lahat ng pag-aalala ng isang ina. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang panunumbat ng asawang siya namang tunay na dahilan ng lahat ng paghihirap na ito. Tumingin si Lori sa kanyang anak. Si Maya ay nakahiga, maputla ang mga labi, at tila isang tuyong dahon sa gitna ng malawak na puting kama. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ng bata ay tila isang mabagal at nakakatakot na orasan sa loob ng tahimik na silid. Ang bawat guhit ng ilaw sa screen ay nagpapaalala kay Lori kung gaano kalapit ang kanyang anak sa kapahamakan. I tried to call you, Lori, pero hindi mo sinasagot. Sabat ni Bianca na nakatayo sa likod ni Miguel. Nagpunas ito ng pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Mabuti na lang at ako ang tinawagan ng school. Kung hindi dahil sa akin, baka kung ano na ang nangyari kay Maya habang busy ka sa pakikipag-usap sa mga abogado mo. Naramdaman ni Lori ang isang matinding pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Ang mika-mikang pag-aalala ni Bianca ay tila isang lason na mas masahol pa sa anumang sakit. Lumapit si Bianca sa kama at akmang hahaplusin ang noo ni Maya nang biglang tumayo si Lori. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Lori ang kamay ni Bianca at itinulak ito palayo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay biglang nagliyab sa isang klase ng galit na hindi pa kailanman nakita ni Miguel. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Ang boses ni Lori ay mababa, paos, ngunit punong-puno ng panganib. Huwag na huwag mong dudungisan ang balat ng anak ko ng mga kamay mong mapanira. Get out, Bianca. Lumabas ka bago ko makalimutan na nasa loob tayo ng ospital. Lori, ano ba ang problema mo? Bianca is just trying to help. Sigaw ni Miguel. Akmang hahawakan ang braso ni Lori upang pigilan ito. Ang problema ko, Miguel, ay ikaw. Ang problema ko ay ang pananahimik ko sa loob ng mahabang panahon. Humarap si Lori sa kanyang asawa. Ang baulok sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. Umalis kayo. Ngayon din. Sa gitna ng tensyong yon, bumukas ang pinto at pumasok si Ramon. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa nagbabagang paligid. Hindi siya tumingin kay Miguel o kay Bianca. Diretso siyang lumapit kay Lori at inabutan ito ng isang baso ng tubig. Lori, uminom ka muna. Ako na ang bahala sa lahat ng bills at sa pakikipag-usap sa mga doktor. Mahinahong sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na haligi na pwedeng sandalan ni Lori sa gitna ng lindol ng kanyang buhay. Tumingin si Miguel kay Ramon nang may halong selos at pagtataka. Ramon, anong ginagawa mo rito?
Bakit ikaw ang nagbabayad ng bills ng pamilya ko? Dahil habang abala ka sa pakikipagtalo sa asawa mo sa harap ng may sakit mong anak, nakalimutan mo nang ayusin ang mga kailangan niya. Sagot ni Ramon nang may matinding pait sa boses. Umalis na muna kayo, Miguel. Hayaan niyo muna si Lori na makasama ang anak niya. Walang nagawa si Miguel kundi ang lumabas. Hila-hila si Bianca na tila isang biktima ng sitwasyon. Nang sumara ang pinto, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Lori. Napaupo siya sa tabi ni Maya. Ang kanyang noo ay idiniin niya sa kamay ng kanyang anak. Anak, gising na. Sorry si Mommy. Sorry. Bulong ni Lori, ang kanyang boses ay nabasag sa bawat hikbi. Habang hinihintay ang paggising ni Maya, napansin ni Lori ang backpack ng bata na nakapatong sa isang silya. Sa kagustuhang ayusin ang mga gamit nito, binuksan ni Lori ang bag. Doon sa ilalim ng mga libro at notebook, may nakapa siyang isang maliit na lalagyan ng gamot. Isang bote ng matapang na sleeping pills at anti-anxiety medication. Nangunot ang noo ni Lori. Walang sakit na ganito si Maya. Nang basahin niya ang reseta, ang pangalang nakasulat doon ay hindi kay Maya. Ito ay kay Bianca Cruz. Biglang naalala ni Lori ang mga nakaraang araw. Kung paano palaging binibigyan ni Bianca ng espesyal na bitamina o pampakalma si Maya sa gabi kapag hindi makatulog ang bata dahil sa pressure sa school. Ang lason ay hindi lamang nasa pera o sa relasyon. Ang lason ay literal na ipinapakain sa kanyang anak upang gawin itong masunurin at malayo sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Lori habang hawak ang bote ng gamot. Ang bawat puting tableta sa loob ay tila mga saksi sa isang krimen na muntik nang pumatay sa kanyang nag-iisang kayamanan. Muling uminit ang kanyang cellphone sa bulsa. Ang misteryosong numero ay tumatawag na ngayon. Nang sagutin ni Lori ang telepono, isang boses ng isang lalaki ang narinig niya. Seryoso at puno ng babala. Nahanap mo na ba ang gamot, Lori? Hindi lang yan ang ibinigay niya sa anak mo. Kung gusto mong mabuhay si Maya, kailangan mo siyang ilayo sa bahay na yan bago mag-umaga. Hindi lang ito basta gamot, Lori. Ito ay isang dahan-dahang pagbura sa katinoan ng anak mo para lamang maging sunod-sunuran siya sa kanila. Ang bawat salitang binitiwan ng doktor ay tila isang hatol na nagpatigil sa tibok ng puso ni Lourdes. Hawak niya ang resulta ng blood test ni Maya, ang papel na nagpapatunay na ang dugong nananalaytay sa kanyang anak ay kontaminado ng mga kemikal na hindi dapat naroon. Ang galit na kanina ay nagliliyab sa kanyang dibdib ay biglang naging isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat butil ng gamot na nahanap niya sa bag ng anak ay tila mga piraso ng isang madilim na puzzle na ngayon ay nabuo na sa kanyang isipan. Tumingin si Lori kay Maya na dahan-dahan ang nagmumulat ng mga mata. Ang dating masiglang kislap sa paningin ng bata ay tila napalitan ng kalituhan at takot. Ang bawat kurap ng mga mata ni Maya ay tila isang pagsusumamo para sa kaligtasan. Isang tawag na tanging isang ina lamang ang makakaririnig. Mommy. Ang mahinang tinig ni Maya ay tila isang punyal na humiwa sa kaluluwa ni Lori. I'm sorry. Akala ko vitamins lang yon para hindi ako masyadong kabahan sa school. Sabi ni Tita Bianca, makakatulong daw yon para maging proud sa akin si Daddy. Lumapit si Lori at hinalikan ng noo ng anak. Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hush na anak, nandito na si Mommy. Hindi ka na nila masasaktan ulit, pangako yan. Sa labas ng silid, naghihintay si Ramon. Ang kanyang tindig ay tila isang kuta na handang sumalag sa anumang bagyong darating. Nang lumabas si Lori, sapat na ang isang tingin upang maunawaan ni Ramon ang lahat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng mga planong hindi pa nasasabi, ngunit kapwa nila alam na kailangang isakatuparan. Ramon, kailangan ko nang ilipat ang lahat. Bulong ni Lori, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ngayon ko naintindihan kung bakit nila ito ginagawa. Hindi lang nila gustong makuha ang pera.
Gusto nilang sirain ang lahat ng koneksyon ko sa mundo, pati ang pagmamahal ng anak ko. Tumango si Ramon at iniabot ang isang maliit na device kay Lori. Lahat ng accounts na kontrolado mo pa ay nailipat na natin sa isang secure na trust fund sa pangalan ni Maya, na tanging ikaw lang ang may hawak ng susi. Pero kailangan nating mag-ingat. Miguel is smart. Kapag napansin niyang nababawasan ng pondo na inaasahan niyang nananakaw, magwawala siya. Hayaan mo siyang magwala, sagot ni Lori habang nakatingin sa kawalan. Gagamitin natin ang anniversary gala. Doon niya gustong ipakita ang tagumpay niya. 'Di ba? Doon ko rin ipakikita sa kanya kung paano gumuho ang kahariang itinayo niya sa kasinungalingan. Bumalik sila sa loob ng bahay ng gabing iyon upang kumuha ng ilang gamit ni Maya. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang malaking kulungan na puno ng mga anino. Habang mabilis na nag-e-empake si Lori, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng master bedroom. Pumasok si Miguel. May hawak na baso ng alak at bakas, ang pagkairita sa kanyang mukha. Bakit mo dinala si Maya rito? Dapat ay nasa ospital pa siya para hindi tayo makaabala sa trabaho. Dito siya sa akin, Miguel. Matigas na sagot ni Lori nang hindi tumitingin sa asawa. At simula ngayon, ako na ang magdedesisyon sa lahat ng may kinalaman sa kanya. Tumawa ng mapakla si Miguel. Ang amoy ng alak ay humahalo sa kanyang mapanuring hininga. You're getting brave, Lori. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpapakain sa inyo. Huwag mong sagarin ang pasensya ko kung ayaw mong matulad sa mga basurang itinatapon ko. Hindi sumagot si Lori. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang maleta ng kanyang anak. Sa loob ng kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo, bawat sandali na kailangan niyang tiisin bago ang huling pagtutuos. Ang bawat pang-iinsulto ni Miguel ay tila dagdag na bala sa kanyang arsenal. Nang paalis na sila, nakita niya si Bianca na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakasilip mula sa dilim. Ang kislap ng mga mata nito ay tila isang babala na hindi pa tapos ang kanilang laro. Ngunit imbes na matakot, si Lori ang unang nagbigay ng isang malamig na ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, alam na niya ang lahat. Isang misteryosong envelope ang iniwan ni Ramon sa kotse ni Lori bago sila tuluyang umalis patungo sa isang ligtas na apartment. Nang buksan ito ni Lori sa ilalim ng ilaw ng sasakyan, nakita niya ang isang litrato. Isang lumang litrato ni Bianca Cruz kasama ang isang lalaking pamilyar ang mukha. Isang galamay ng mga ilegal na nagpapahiram ng pera na kinakausap ni Miguel. Ang sabuatan ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig o pera. Ito ay isang organisadong pagnanakaw ng buhay. Ang malamig na liwanag mula sa computer screen ni Miguel ay tila isang asul na anino na sumasayaw sa mukha ni Lourdes. Sa gitna ng malalim na gabi, ang katahimikan ng bahay ay tila isang buhay na nilalang na nagmamasid sa bawat galaw niya. Tanging ang mahinang pag-ikot ng fan sa loob ng makina ang naririnig. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang panganib. Maingat ang bawat kilos ni Lori. Bawat pagpindot niya sa mouse ay tila isang hiningang kailangang pigilin. Isang maliit na USB drive ang nakasaksak. Dahan-dahang nilalamon ang mga lihim na file ng kanyang asawa, ang mga listahan ng mga pekeng supplier, ang mga resibong hindi kailanman nakarating sa opisina, at ang mga dokumentong magpapabagsak sa kahariang itinayo sa kasinungalingan. Biglang, ang katahimikan ay bumasag. Narinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas ng pintuan. Hindi ito ang magaan na hakbang ng mga katulong. Ito ay ang mabigat, ritmo, at pamilyar na tunog ng sapatos ni Miguel sa sahig na kahoy. Ang bawat hakbang nito ay tila isang dagundong sa kanyang dibdib, isang babala na ang kanyang oras ay nauubos na. Mabilis na hinablot ni Lori ang USB drive at isinuksok ito sa loob ng mahaba niyang manggas. Sa isang iglap, pinatay niya ang monitor at pinalitan ang kanyang ekspresyon. Nang bumukas ang pinto, ang matinding amoy ng alak at mamahaling pabango ni Miguel
ang unang pumasok sa silid. "Lori, anong ginagawa mo rito sa dilim?" Ang boses ni Miguel ay puno ng suspisya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na inaaninag ang figura ng kanyang asawa. Hindi gumalaw si Lori. Sa halip, hinayaan niyang dumaloy ang mga luha na kanina pa nakaimbak sa kanyang mga mata. "Miguel, hindi ako makatulog. I was just looking at our old digital albums. Naalala ko lang yung araw ng kasal natin." Lumapit si Miguel. Ang kanyang mga hakbang ay pasuray-suray ngunit puno pa rin ng awtoridad. Hinawakan niya ang baba ni Lori. Pilit na pinatitingin ito sa kanya. "Wedding photos? In the middle of the night? Don't play games with me, Lori. Alam kong may kakaiba sa kilos mo nitong mga nakaraang araw." "I'm just tired, Miguel." Hikbi ni Lori. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na malapit nang mabasag. "Nakikita ko kung gaano kakabisi kay Bianca. Pakiramdam ko, wala na akong halaga sa'yo. Gusto ko lang balikan yung panahon na tayo lang dalawa, bago pa naging ganito kagulo ang lahat." Isang mapait at nakakainsultong tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Binitawan niya ang mukha ni Lori nang may pandidiri. "You are so pathetic, Lori. Palagi ka na lang nakakapit sa nakaraan. Kaya ka iniiwan ng panahon dahil masyado kang madrama. Bianca is right. You're just a shadow of the woman I married." Tinalikuran siya ni Miguel at dumiretso sa kanyang bar cart upang magsalin ng alak. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay tila mga huling patak ng pag-asa ni Lori para sa lalaking ito. Ngunit sa ilalim ng kanyang maskara ng kalungkutan, ang puso ni Lori ay naging kasing lamig ng yelong iyon. Ginamit niya ang pagiging ikey, narcissistic ni Miguel laban sa kanya. Alam niyang kapag nagpakita siya ng kahinaan, mas lalong magiging kampante ang asawa na wala siyang kakayahang lumaban. "Umalis ka na rito. Matulog ka na." Pagtataboy ni Miguel habang nilalagok ang alak. "And don't forget, the anniversary gala is next week. Siguraduhin mong hindi mo ako ipapahiya sa harap ng mga investors. You better look presentable, hindi yung mukha kang namatayan." Dahan-dahang tumayo si Lori. Hindi siya lumingon. Lumabas siya ng silid nang may bigat sa bawat hakbang. Ngunit nang makarating siya sa loob ng banyo ng kanyang sariling kwarto, dahan-dahan niyang inilabas ang USB drive mula sa kanyang manggas. Tila isang ginto itong kuminang sa ilalim ng bumbilya. Binuksan niya ang gripo. Hinayaan niyang dumaloy ang malakas na agos ng tubig. Isinawsaw niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng malamig na likido. Kinukuskos ang bawat daliri, bawat palad, nang may matinding panggigil. Kinuskos niya ang kanyang balat hanggang sa ito ay maging mapula. Tila ba sinusubukang burahin ang bakas ng bawat pagkakataong hinawakan siya ni Miguel. Ang bawat dumi ng kasinungalingang dumikit sa kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon. Kaunti na lang. Bulong niya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng yak. Ngayon, ang mga ito ay tila mga uling na nagbabaga, handang sunugin ang lahat. "Kaunti na lang, Miguel, at ikaw naman ang magmamakaawa sa dilim." Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong. Ang bawat patak ay tila isang ritmo ng isang papalapit na bagyo. Isang bagyong walang sinumang makakaligtas. "Mami, patawarin niyo po ako. Ang tanga-tanga ko para maniwala sa kanya. Akala ko, gusto lang niyang maging masaya tayo." Ang boses ni Maya ay basag, punong-puno ng pagsisisi habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Lourdes. Sa loob ng maliit at payapang apartment na pansamantalang tinutuluyan nila, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng electric fan at ang malalim na paghinga ng dalawang mag-ina. Hawak ni Lori ang mga kamay ng kanyang anak. Ang mga daliri ni Maya, na dati ay laging nakahawak sa mga mamahaling gadget, ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Tila natatakot na muling mawala ito sa kanyang paningin. Dahan-dahang inilabas ni Lori ang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bulsa.
Ang puting lalagyan ay tila isang sumisigaw na saksi sa ilalim ng ilaw ng bumbilya. Anak, hindi mo kasalanan. Ang mga taong mapanlinlang ay laging gumagamit ng kabutihan ng iba para sa sarili nilang interes. Mahinahong sabi ni Lori habang hinahaplos ang buhok ng anak. Itong gamot na ibinibigay niya sa iyo, hindi ito bitamina. Ito ay pampakalma na unti-unting sisira sa isip mo. Ginamit ka niya para mapalayo ka sa akin, para mawalan ako ng kakampi sa loob ng sarili nating bahay. Naramdaman ni Lori ang panginginig ng balikat ni Maya. Ang mga hikbi ng bata ay tila mga huling patak ng lason na inilalabas ng kanyang katawan. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanilang pagyakap, ang pader na itinayo ng kasinungalingan ni Bianca ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Maya ay tila isang pangako ng bagong simula. Isang pangako na hindi na kailanman muling papasok ang isang estranghero sa pagitan ng kanilang mag-ina. Nang makatulog si Maya, lumabas si Lori sa maliit na balkonahe. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naghihintay si Ramon. Nakasandal ang lalaki sa rehas, ang kanyang anino ay mahaba at tila isang proteksyon laban sa kadiliman ng labas. Ang amoy ng sariwang hangin at ang bahagyang lamig ng gabi ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa puso ni Lori. Tulog na siya, bulong ni Lori habang lumalapit sa tabi ni Ramon. Mabuti naman, sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Tumingin siya kay Lori. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdamin na matagal na niyang itinatago. Isang halo ng paghanga, pagmamalasakit, at isang tahimik na pag-ibig. Lori, handa na ang lahat. Ang mga dokumento para sa annulment, ang mga ebidensya ng embezzlement, at ang fund transfer records. Bukas, sa anniversary gala, wala na siyang matatatakbuhan. Dahan-dahang inabot ni Ramon ang kamay ni Lori. Ang kalyo sa mga palad ni Lori ay sinalubong ng lambot at init ng kamay ni Ramon. Isang kuryente ng kagaanan ang dumaloy sa buong katawan ni Lori. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging haligi, siya ang naging takbuhan, siya ang naging matatag. Ngunit sa sandaling ito, sa piling ng lalaking ito, naramdaman niya na maaari rin pala siyang maging marupok. Isang matagal at makahulugang sandali silang nanatiling tahimik, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod sa malayo. Dahan-dahang inilapit ni Ramon ang kanyang mukha sa buhok ni Lori, humihinga ng malalim na tila ninanamnamang amoy ng sampagita na palaging suot ng babae. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat segundo ay puno ng respeto at pagsamba. Lori, pagkatapos ng bagyong ito, gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang mag-isa, mahinang sabi ni Ramon. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa likod ng kamay ni Lori. Nandito ako. Noon pa man, nandito na ako. Ipinatong ni Lori ang kanyang ulo sa balikat ni Ramon. Sa gitna ng lahat ng pait at pagkakanulo, ang balikat na ito, ang tanging lugar kung saan hindi niya kailangang magsuot ng maskara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi dahil sa tagumpay ng paghihiganti, kundi dahil sa pag-asang mayroon pa palang puwang para sa tunay na pag-ibig sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan. Mula sa kanyang bag, kumuha si Ramon ng isang maliit at tuyong bulaklak ng hay. Isang puting bulaklak na kanyang pinulot sa kanilang unang pagkikita noong mga bata pa sila. Inilagay niya ito sa palad ni Lori. Para sa swerte bukas, bulong niya. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng madilim na silid ng monitor sa mansyon ng mga Reyes, isang pares ng mga mata ang nakatitig sa screen. Nakita ni Bianca ang lahat sa pamamagitan ng lihim na kamera sa labas ng gate ng apartment. Nakita niya ang pagdampi ng balikat ni Lori at Ramon. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng babaeng binalak niyang sirain. Isang malamig at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca
habang hinahaplos niya ang gilid ng kanyang baso ng wine. Akala mo ba ay ganoon lang kadali ang lahat, Lori? You have no idea what's coming for you tomorrow. Ang bawat hakbang ni Lourdes sa ibabaw ng mahaba at pulang carpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling ng kanyang nakaraan. Sa gabing ito ng ika-15 anniversary gala ng Reyes Group, ang malawak na ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang amoy ng pinakamamahal na alak at bulaklak. Ang musika ng orkestra ay dahan-dahang dumadaloy sa hangin, tila isang banayad na kumpas na nagtatago sa paparating na bagyo. Dati-rati, si Lori ay laging nakasuot ng mga kulay na hindi pansinin, mga abong itim o mapupusyaw na asul. Tila ba sinasadyang maging anino lamang sa likod ng ningning ni Miguel. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ay napalingon. Suot ni Lori ang isang kulay dugong sutlang bestida na yumayakap sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang buhok ay maingat na itinali pa itaas. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng isang simpleng kwintas na perlas, ang tanging alaala mula sa kanyang yumaong ina. Ang kanyang muka ay hindi bakas ng pagod. Sa halip, ang kanyang mga labi ay pinahiran ng matapang na pulang lipstick. Tila isang hamon sa lahat ng nagakalang siya ay talunan na. Lori? What happened to you? Ang boses ni Miguel ay puno ng pagkagulat. Nang lapitan niya ang asawa sa gitna ng salkon, hindi niya maalis ang paningin sa bagong anyo ni Lori. Isang halong pagnanasa at takot ang rumehistro sa kanyang mga mata. You look different. Sabi ko sa iyo ay mag-ayos ka, pero hindi ko inaasahang magmumukha kang reyna sa gabing ito. Hindi ba't ito ang gusto mo, Miguel? Isang malamig na ngiti ang isinalubong ni Lori. Ang ipakita sa mundo na ang lahat sa pamilyang ito ay perperto, na ang asawa mo ay kasing kinang ng tagumpay mo. Mula sa gilid, lumapit si Bianca na suot ang isang kumikinang na puting gown, tila nagpapanggap na isang inosenteng birhen sa gitna ng kanyang mga kasalanan. Sa tabi niya ay si Doña Carmen na nakasuot ng terno at serye ng mga alahas na tila mas mabigat pa sa kanyang sariling konsensya. Ang ganda mo naman, Ate Lori, pakutyang sabi ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Red is the color of desperation, di ba? O baka naman sinusubukan mong bawiin ang atensyon ni Miguel dahil alam mong malapit na ang katapusan mo. Actually, Bianca, red is the color of fire. Mahinahong sagot ni Lori habang tinititigan ang kabit ng diretso sa mga mata. The kind of fire that purifies, or the kind that burns everything to the ground. Depende kung nasaan ka nakatayo. Inirapan lamang siya ni Doña Carmen at hinawakan ang braso ni Miguel. Huwag mo nang pansinin ang asawa mo, Miguel. Maghanda ka na sa speech mo. Tonight is about the legacy of the Reyes family. Siguraduhin mong malinaw ang pag-announce mo sa bagong vice president ng kumpanya. Umakyat si Miguel sa entablado, sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila tunog ng mga martilyo na nagtatayo ng sarili niyang bitayan. Sinimulan ni Miguel ang kanyang talumpati, puno ng mga mabulaklak na salita tungkol sa katapatan, sa pagpapahalaga sa pamilya bilang pundasyon ng tagumpay at sa kinabukasan ng kumpanya. Habang nagsasalita si Miguel, dahan-dahang kinuha ni Lori ang isang platito ng cake mula sa dumaraang waiter. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang gintong singsing sa kasal. Walang tunog niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng platitong may tira-tirang cake. Isang maliit na piraso ng metal na sumisimbolo sa 15 taon ng kanyang pagtitiis, na ngayon ay wala ng halaga kundi isang basura. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakatayo si Ramon malapit sa control booth ng audio-visual system. Nakita ni Lori ang bahagyang pagtango ni Ramon, isang hudyat na ang lahat ng mga file, ang mga lihim na video, at ang mga dokumento ng pagnanakaw ay nakahanda na sa system. And now, masiglang pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall.
I would like to call on stage a very special person who helped me achieve this new milestone, the person who will lead our international expansion in Switzerland, our new Executive Vice President, Miss Bianca Cruz. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Humakbang si Bianca patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lori nang may halong pangungutya. Ngunit bago pa man mahawakan ni Bianca ang mikropono, ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom ay biglang namatay. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid na sinundan ng mga bulong ng pagtataka mula sa mga bisita. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang mahinang liwanag mula sa malaking projector screen sa likod ng entablado ang unti-unting nabuhay. Ngunit hindi ang logo ng Reyes Group ang lumabas. Ang unang imaheng nakita ng lahat ay ang isang malinaw na video ni Miguel at Bianca sa loob ng isang madilim na silid. Nagtatawanan habang binibilang ang mga tumpok ng pera at pinag-uusapan kung paano nila iiwan si Lori sa gitna ng mga utang. Naramdaman ni Lori ang pagpiga ng kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa katotohanang ang hustisya ay nagsisimula na. Sa dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Miguel at ang gulat na singhap ni Bianca. Ang bawat kataga na lumalabas sa dambuhalang screen ay tila mga dagok ng martilyo na nagpapabagsak sa bawat pader ng kasinungalingang itinayo ni Miguel. Sa gitna ng madilim na ballroom, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang video kung saan kitang-kita ang mukha ni Miguel at Bianca, kampanteng nag-uusap sa loob ng kanilang lihim na pugad. "Huwag kang mag-alala, Bianca." Ang boses ni Miguel sa video ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall, kasing talas ng isang labaha. Sa oras na mapirmahan ni Lori ang transfer documents, wala na siyang matitira. Iiwan natin siyang lugmok sa utang habang tayo ay nagpapakasasa sa Switzerland. She is too weak to fight back. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat at pandidiri ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay nagsimulang sumabog na parang mga bituin sa dilim, kinukunan ng bawat reaksyon ng mga taong nasa entablado. Biglang bumukas ang mga ilaw ng ballroom, ngunit ang liwanag na ito ay hindi nagdala ng karangyaan. Sa halip, inilantad nito ang mga mukhang balot ng kahihiyan. Si Miguel ay nakatayo sa gitna ng stage, putlang-putla at nanginginig ang mga kamay habang pilit na itinago ang kanyang mukha mula sa mga lente ng kamera. Si Bianca naman ay tila isang pusang nakulong sa sulok. Ang kanyang puting gown na kanina ay simbolo ng kadalisayan ay tila naging isang mantsa sa paningin ng lahat. "Patayin niyo yan! Sinisiraan niyo lang ako! Fake news ang lahat ng yan!" Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono mula sa podium, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahang humakbang si Lourdes patungo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang apoy na nagniningas sa gitna ng mga bangkay ng karangalan. Bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hudyat ng katapusan. Huminto siya sa harap ng entablado, tinitingnan ang kanyang asawa ng may halong pait at matinding kinbi. "Hindi iyan fake news, Miguel." Ang boses ni Lori ay mahinahon, ngunit sapat na malakas upang mapatahimik ang buong silid. "Iyan ang katotohanang pinili mong itago sa likod ng mga mabulaklak mong salita. Iyan ang katotohanang binuo nyo habang ako ay nagpapakapagod para sa kumpanyang ito at para sa pamilyang akala ko ay meron tayo. Lori, please, pag-usapan natin ito sa bahay." Pagmamakaawa ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit kaunting awa mula sa asawa. "Bahay?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lori. "Wala na tayong bahay, Miguel. Dahil kahit ang bubong na tinitirhan natin ay sinubukan mong nakawin sa akin. At ikaw, Bianca,
Lumingon si Lori sa babaeng kanina ay nakangisi sa kanya. Salamat sa'yo. Dahil sa kasakiman mo, natutunan kong buksan ang aking mga mata. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Ang pera, ang kumpanya, at ang asawa ko? Nagkakamali ka. Lahat ng accounts na nilimas nyo ay nabawi ko na bago pa man magsimula ang gabing ito. Sa sandaling iyon, biglang bumaling si Bianca kay Miguel. Ang kanyang maamong muka ay biglang nagbago. Naging matalas at puno ng puot. You promised me. Sabi mo ay maayos ang lahat. Ikaw ang may kasalanan nito, Miguel. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Sigaw ni Bianca habang itinuturo ang kanyang mangingibig. Ang pagtataksil sa loob ng pagtataksil ay naging isang panoorin para sa lahat. Ang dalawang pusakal na kanina ay nagmamahalan ay ngayon ay naglalabasan ng mga baho sa harap ng buong Yoy Tunglo ng Maynila. Tumalikod si Lori. Hindi na niya gustong masaksihan ang kahiyahiyang pagtatalo ng dalawa. Sa malayo, nakita niya si Ramon na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at suporta. Alam ni Lori na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa gabing ito, ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling pagbawi niya sa kanyang sariling dangal. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel ay nagsimulang marinig. Papalapit ng papalapit, tila isang koro ng hustisya na handa ng sumingil sa bawat kasalanang ginawa. Lori, pakiusap. Huwag mong gawin ito sa akin. Isipin mo ang pangalan natin. Isipin mo ang pamilya natin. Ang tinig ni Miguel ay wala ng bakas ng kapangyarihan. Ito ay naging isang basag na pagsusumamo, isang paos, na hiling na nagmumula sa isang lalaking nakaluhod na ngayon sa gitna ng malamig na sahig ng ballroom. Ang bawat kislap ng pula, va-asul na ilaw mula sa labas ng malalaking bintana ng hotel ay tila mga anino ng katarungan na sumasayaw sa kanyang putlang mukha. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ay tila isang mabilis, baritmikong koro na nagbabadya ng kanyang katapusan. Dahan-dahang lumapit ang dalawang opisyal ng pulis. Ang malamig na tunog ng metal na naglalapat, ang paglak ng mga posa sa mga pulso ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kislap ng bakal na yon ay tila mas matalas pa sa anumang salitang binitiwan ni Lori sa loob ng 15 taon. Miguel Reyes, you are under arrest for multiple counts of qualified theft, estafa, and falsification of public documents. Ang boses ng pulis ay formal, walang emosyon, na tila lalong nagpadiin sa bigat ng sitwasyon. Hindi ako. Siya ang may kasalanan. Inutusan lang niya ako. Sigaw ni Bianca mula sa gilid, habang pilit siyang kinakaladkad ng isa pang pulis. Ang kanyang mamahaling puting gown ay gusot na. Ang kanyang buhok ay sabog at ang kanyang muka ay punong-puno ng galit, padesperasyon. Miguel, you promised me we'd be safe. Sabi mo ay matalino ka. Pero bakit tayo nahuli? Shut up, Bianca. Ikaw ang nagpumilit na ubusin ang pondo. Ganti ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit sa babaeng kanina lang ay tinatawag niyang Reyna. Napanood ni Lori ang lahat mula sa malayo. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng sakit, ay tila naging isang tahimik na dagat. Wala siyang naramdamang awa, wala ring tuwa. Tanging isang malalim na pagod ba ang pakiramdam ng paglaya. Ang pagbagsak ng kahariang itinayo nila ay hindi isang trahedya para sa kanya. Ito ay isang paglilinis. Biglang isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig sa kabilang panig ng ballroom. Si Doña Carmen ay bumagsak sa kanyang silya. Hawak ang kanyang dibdib, habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila hindi matanggap ang matinding hiya na idinulot ng kanyang sariling anak sa harap ng buong Yoy Tunglo ng Maynila. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay tila naging mga kadenang sumasakal sa kanya. Walang sino man sa kanyang mga dating kaibigang mayayaman ang lumapit upang tumulong. Ang lahat ay nakatingin lamang ng may pandidiri, pangungutya.
Karma Mama Carmen, bulong ni Lori sa kanyang sarili. Habang tinitingnan ang biyenang kailanman ay hindi siya tinanggap. Habang hinihila si Miguel palabas, muli siyang tumingin kay Lori. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit na humihingi ng tawad. Lori, mahal kita. Patawarin mo ako. Gawin mo ito para kay Maya. Huminto si Lori. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang envelope mula sa kanyang clutch bag. Ito ang mga papel na matagal na niyang inihanda sa tulong ni Ramon. Ito ang huling pirma na makukuha mo sa akin, Miguel. Ang boses ni Lori ay matatag, malinaw. Inilapag niya ang mga dokumento ng annulment sa ibabaw ng isang mesa sa harap ng asawa. Pinirmahan ko na ang kalayaan ko. At tungkol kay Maya, huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya. Wala na siyang ama na magnanakaw, taksil. Tinalikuran ni Lori ang lalaking naging mundo niya sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Nang makarating siya sa pintuan ng hotel, sinalubong siya ng sariwang hangin ng gabi. Ang mahinang patak ng ulan na tila naguhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Ramon sa tabi ng kanyang sasakyan. Hawak niya ang isang malaking itim na payong, handang sumalag sa ulan para kay Lori. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit, tapat ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ramon. Isang nangiting nagsasabing, tapos na ang giyera, baligtas na siya. Sumilong si Lori sa ilalim ng payong ni Ramon. Ang init ng presensya ng lalaki ay tila isang gamot sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang mga patak ng ulan ay dumadaloy sa kanyang pisngi, humahalo sa kanyang mga huling luha ng pait. Handa ka na bang umuwi, Lori? Mahinahong tanong ni Ramon. Hindi na ako babalik sa bahay na yon, Ramon. Sagot ni Lori. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa abot-tanaw. Dadalhin ko si Maya sa isang lugar kung saan walang sino mang makakasakit sa amin. Handa na akong magsimulang muli. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel, ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagiging malabo sa kanyang paningin. Ang kaharian ng mga Reyes ay tuluyan ng gumuho, ngunit sa gitna ng mga guho, isang bagong Lourdes ang isinilang, isang babaeng hindi na muling mananahimik. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at sariwang kape ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng maliit, ngunit maaliwalas na kusina. Hindi ito ang amoy ng lason at kasinungalingan na dating bumabalot sa bawat hininga ni Lourdes. Sa bagong bahay na ito, ang bawat sulok ay punong-puno ng liwanag. Ang sikat ng araw ay malayang nakakapasok sa malalaking bintana. Tila ba binabasbasan ang bawat gamit na pinaghirapan ni Lori na muling buuin mula sa simula. Nakatayo si Lori sa harap ng counter. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay ngayon ay matatag na humahawak sa masa ng harina. Ang bawat pagpisil niya sa malambot na masa ay tila isang paraan ng pagpapalabas ng lahat ng natitirang pait sa kanyang sistema. Dati, ang kanyang mga kamay ay ginamit ni Miguel bilang kasangkapan sa pagnanakaw. Ngayon, ginagamit niya ang mga ito upang magbigay ng tamis at busog sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Mami, ang bango naman. Handa na ba yung cinnamon rolls? Pumasok si Maya sa kusina. Suot ang kanyang uniforme sa paaralan. Ang maputlang mukha ng bata noong nasa ospital sila ay napalitan na ng isang malusog na kulay at tunay na kislap sa mga mata. Wala na ang takot, wala na ang pagkalito. Lumapit si Maya at niyakap ang kanyang ina mula sa likod. Isang yakap na punong-puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad sa lahat ng nakaraan. Malapit na, anak. Maupo ka na at uminom ng gatas, mahinahong sagot ni Lori habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Sa maliit na telebisyon sa sulok, isang balita ang kasalukuyang ipinapalabas. Ang boses ng news anchor ay seryoso. Habang binabasa ang hatol ng korte, ang mukha ni Miguel Reyes, na ngayon ay balbas sarado
at may suot na kulay kahel na uniforme ng bilanggo ay huling nakita sa screen bago siya tuluyang dinala sa loob ng selda. Habang buhay na pagkabilanggo ang hatol sa kanya at kay Bianca Cruz dahil sa tindi ng kanilang mga krimen. Si Bianca, ayon sa balita, ay iniwan na rin ng kanyang mga dating koneksyon at ngayon ay naghihirap sa loob ng piitan. Malayo sa karangyaang pinagpalit niya sa kanyang kaluluwa. Pinatay ni Lori ang telebisyon. Hindi na niya kailangang makita ang kanilang pagbagsak upang makaramdam ng tagumpay. Ang sapat na hustisya para sa kanya ay ang makitang masaya ang kanyang anak at payapa ang kanyang puso. Isang mahinang tunog ng pagkatok sa pintuang kahoy ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog na yon ay hindi nagdadala ng kaba. Sa halip, ito ay nagdulot ng isang maliit na ngiti sa mga labi ni Lori. Alam niya kung sino ang nasa likod ng pintong iyon. Binuksan ni Lori ang pinto at bumungad sa kanya si Ramon. Hawak nito ang isang maliit na pasong may tanim na mga puting bulaklak ng nhay. Ang mga bulaklak na sumisimbolo sa kadalisayan at bagong simula. Ang amoy ng nhay ay agad na humalo sa bango ng tinapay, tila isang perpektong timpla ng buhay. Para sa bagong tindahan mo, Lori? Mahinahong sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng respeto at lihim na kagalakan. Narinig ko na magbubukas ka na bukas. Salamat, Ramon. Pasok ka. Anyaya ni Lori. Naupo sila sa maliit na beranda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Isang tanawin na tila isang obra maestra ng pag-asa. Lori, pagkatapos ng lahat ng nangyari, masaya ka na ba talaga? Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa hangin. Tumingin si Lori sa kanyang mga palad. Wala na ang kanyang singsing sa kasal, ngunit may bakas pa rin ng puting marka sa kanyang daliri. Isang paalala ng sugat na unti-unti nang naghihilom. Hindi ko masasabing perpekto na ang lahat, Ramon. Sagot ni Lori habang nakatanaw sa abot-tanaw. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakakahinga na ako ng maluwag. Wala na akong itinatago. Wala na akong kinatatakutan. At higit sa lahat, nahanap ko na ang sarili ko sa gitna ng mga guhong iniwan nila. Dahan-dahang ipinatong ni Ramon ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Lori. Hindi ito isang pagmamadali. Ito ay isang tahimik na pangako ng pagsama sa bawat hakbang ng paghilom. Nandito lang ako, Lori, hanggang sa maging buo ka na ulit. Sa isang lumang kahon sa gilid ng silid, nakatago ang nag-iisang litrato ni Miguel na hindi nasunog. Kinuha ito ni Lori. Tinitigan ang mukha ng lalaking minahal niya ng sobra. At pagkatapos ay dahan-dahan itong ginupit sa maliliit na piraso. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nahulog sa basurahan, tila mga tuyong dahon na huling nalaglag bago ang pagdating ng tagsibol. Isang bagong umaga ang naghihintay kay Lourdes Valdez. Isang umaga na siya mismo ang nagdisenyo, gamit ang lakas ng kanyang loob at ang tamis ng kanyang kalayaan. Ang bawat liwanag ng araw na tumatagos sa malawak na salamin ng bintana ay tila isang gintong kumpas na nagtuturo ng daan patungo sa isang bagong simula. Sa loob ng bagong bakery shop na may pangalan ni Lori, ang bango ng tinapay, cake, iba't ibang matatamis ay naghahalo. Isang perpektong simponya ng kaligayahan. 3 taon na ang nakalipas. Nakatayo si Lori sa harap ng salamin. Suot ang isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit sa likod ng kanyang leeg. Nagpapakita ng kanyang malinaw na ganda. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng sakit. Mayroon na lamang kaligayahan. Ang tanong ng lahat, pinatawad mo na ba sila? Tanong ni Lori sa kanyang sariling refleksyon. Ang sagot ay hindi nagmumula sa labas. Ito ay nagmula sa loob. Hindi niya pinatawad si Miguel. Hindi niya pinatawad si Bianca. Hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Dahil sa pagpatawad, hindi niya binibigyan ng kapangyarihan ang mga taong nagnakaw sa kanya ng maraming taon. Ang pagpatawad ay hindi pagbibigay katwiran sa kanilang mga kasalanan. Ito ay paglaya sa sarili
mula sa bigat ng galit. Ang kalayaan ay nasa loob. Maya, na ngayoy nag-aaral ng kolehiyo, ay lumapit at niyakap ang kanyang ina mula sa likod. Mami, okay na po ba kayo? Tanong ng dalaga na ngayoy mas matured, ang mga matay puno ng pagmamahal at paghanga. Ngumiti si Lori at hinalikan ng pisngi ng kanyang anak. Okay na ako, anak. Mas okay pa sa okay. Sa wakas, nakita ko na ang sarili ko. At kayo po? Tanong ni Lori. Ngayon ay nakaharap kay Ramon, ang kanyang asawa. Nakatayo si Ramon sa pintuan, nakasuot ng isang simpleng polo shirt at jeans, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag pa rin ng pagmamahal. Lumapit siya kay Lori, hinawakan ang kanyang kamay, at ngumiti. Ang puso mo ang tahanan ko, Lori, at doon, walang puwang para sa anumang dilim. Ang saya ko na. Ang huling tanong, ano ang aral na natutunan mo? Tanong ni Lori sa kanyang sariling refleksyon, na ngayon ay nagliliwanag sa kagalakan. Ang tunay na aral ay hindi tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa kalayaan. Hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapatawad. Ang tunay na aral ay ang bulaklak ay kayaring mamukadkad sa gitna ng mga abo. Ang tunay na aral ay ang buhay ay patuloy na nagbabago. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng hirap. Nakita ni Lori ang pag-alis ng kanilang mga pinagdaanan, ng mga alaala na nag-iwan ng sugat sa kanyang puso. Ngunit ngayoy hindi na nangangailangan ng bandage. Isang halik ang naganap sa kanyang pisngi. Sa sandaling ito, pinilit niya ang kanyang sarili na huminga. Isang ngiting nakatago sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig. Ang maliit na tindahang yon na ngayoy nagtataglay ng mga alaala. Ang mga panahong mapait at nakakasakit. Ang mga panahong nagturo sa kanya ng kalayaan. Ngayon, ang tindahang yon ay nagtataglay ng mga ngiti at mga taong nagmamahalan. Fade to black. Tanging ang tunog ng tawa ang maiiwan. Salamat, bulong ni Lori sa hangin. Isang boses na puno ng galak at pagmamahalang sumagot. Magpakasaya ka. Mahal na mahal ka namin.